Mauna na ho ako. Nagmamadaling paalam ni Danilo sa kanyang ina. Maglalakad na sana siya palabas nang pahabol siyang tawagin nito. Sandali lang, Danilo. Ikaw talaga. Kinalimutan mo na naman ang baon mo. Wika nito. Sabay abot ng inihanda nitong babaunin niya. Salamat, ma. O siya, sige na. Mag-ingat ka, ha? Maging matalas ang pakiramdam mo sa peligro at kumain sa tamang oras, ha? Copy, Captain. Natatawang wika ni Danilo sa kanyang ina. Ikaw talagang bata ka. O siya, sige na nga. Humayo ka na at baka mahuli ka na sa trabaho mo. Marahang hinalika ni Danilo ang kanyang ina bago siya nagmamadali na umalis dahil mahuhuli na nga talaga siya sa trabaho. Agad siyang sumakay sa kanyang motor at binagtas ang kalsada. Subalit ilang minuto pa nga lang siya sa pagmamaneho ay naispatan niya na ang isang babae na tumatakbo palayo sa isang jeep. Nakasuot ito ng sombrero at face mask, kaya naman ay hindi masyadong makita ang muka nito. Ngunit kitang-kita sa kaliwang kamay nito ang bitbit na isang pulang bag na nasisiguro niyang ninakaw sa babaeng nagsisigaw at nagpupumilit na habulin ang babae. Nag-igting ang panga ni Danilo dahil sa nasaksihan at agad-agad na sinundan ang babae. Sa masikip na iskinita ito nagtungo, kaya naman ay walang magawa si Danilo kundi ang bumaba sa kanyang motor at habulin ang babae. Hinto, banta ni Danilo dito nang makalapit siya sa babae. Napahinto ito sa pagtakbo at marahan na lumingon. Itaas mo ang kamay mo kung ayaw mong barilin kita. Marahas na dagdag ni Danilo. Tila na estatwa naman ang babae at maya-maya lang ay marahan na itinaas ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan itong humarap kay Danilo bago marahan na tinanggal ang face mask nito. Nagulat naman si Danilo nang tuluyang makita ang muka ng babae. Napakaganda niya. Wika ni Danilo sa kanyang isip, subalit agad siyang napailing-iling matapos maalala na kriminal ito. Kinuha niya ang kanyang posas sa kanyang pantalon bago lumapit sa babae. Nang tuluyan na siyang makalapit, ay agad niyang hinawakan ang kamay ng babae upang mapusasan ito. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang. Habang kinakabit ni Danilo ang posas sa babae, ay binibigkas niya rin ang karapatan nito na isa sa kanilang protokol kapag nanghuhuli ng isang kriminal. Subalit nagulat na lamang siya nang biglang pilipitin ng babae ang kanyang kamay. Kaya naman ay napasigaw siya at namilipit sa sakit. At ngayon nga ay nagkapalit na sila ng pwesto ng babae. Hawak na siya nito habang may nakatutok na patalim sa kanyang leeg. Ay, akala ko pa naman may panama ka sa akin, Sergeant. Pero pulpul ka rin pala. Nang iinsultong wika ng babae. Sinubukan na kumawala ni Danilo sa hawak nito. Subalit masyadong mahigpit ang hawak ng babae na siyang ipinagtaka niya, lalo na dahil hindi naman masyadong kalakihan ang babae. Bitawan mo ako kung ayaw mong madagdagan ang magiging kaso mo. Napahalakhak naman ang babae matapos itong marinig. Paano mo naman ako madadala sa presinto niyo kung ganito kakalamya ni hindi ka nga makawala sa hawak ko? Pero alam mo, pwede mo naman akong madala sa presinto sa isang madaling paraan. Paano? Naguguluhan na wika ni Danilo habang galit na napatingin sa babae. Sa panaginip mo, Sergeant. Wika nito sa kanya bago siya marahan na binatukan sa leeg. Naramdaman na lang ni Danilo ang pagbagsak niya at ang pagtakbo ng babae hanggang sa tuluyan ng nandilim ang paningin niya.
Unti-unting nagmulat ang mga mata ni Danilo at ang puting kisame ang bumungad sa kanya, maging ang concern na muka ng kanyang ina. Danilo, buti naman at gising ka na. Diyos ko, masyado mo akong pinag-aalala. Naiiyak na wika ng kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. Ma, ano bang nangyari? Bakit ako nandito? Wika naman ni Danilo at marahang napahawak sa kanyang batok. Ay naku, tinawagan ako ng katrabaho mong si Joel. Nakita ka daw niya sa isang eskinita at walang malay. Kaya dali-dali kanyang inuwi dito sa bahay. Nang sabihin nito ang nangyari, ay unti-unti niyang naalala kung ano ang nangyari. Kailangan kong mahuli ang babaeng yun. Bulong ni Danilo. Subalit agad din siyang kinurot ng kanyang ina. Trabaho na naman ba ang nasa isip mo? Diyos ko naman Danilo, magpahinga ka naman na muna. Ma, hindi naman malala ang nangyari sa akin. Ayos lang ako. Sa totoo nga niyan, ay pwede na akong bumalik sa trabaho ngayon din. Ay naku, parang awa mo naman na Danilo. Magpahinga ka na muna. Bukas ka na bumalik sa trabaho. Pinal na saad nito, kaya naman ay wala nang nagawa pa si Danilo kung hindi ang sundin ito. 3:00 pa lang ng hapon, kaya naman ay labis na nakaramdam si Danilo ng pagkabagot. Kung hindi lang talaga magagalit ang kanyang ina, ay mas pipiliin niya na pumasok pa rin sa trabaho para naman ay mahanap niya ang walang iyang babae na gumawa sa kanya nito. Kapag nahanap ko talaga ang babaeng yon, sisiguraduhin ko na hindi niya na ako maiisahan. Di na siya makakatakas sa akin. Wika ni Danilo habang nakayukom ang kanyang mga kamay. O sinong babae ba ang tinutukoy mo anak? Huwag mo sabihin may nililigawan ka na. Naku anak, tama yan dahil alam mo naman na gusto ko na ring magkaapo. Bigla ang wika ng kanyang ina. Hindi niya namalayan ang naging pagpasok nito, kaya naman ay marahan siyang nagulat. Ma, wala po akong nililigawan. Tanggi naman ni Danilo sa kanyang ina. Ano? Umamin ka nga Danilo, may plano ka pa bang mag-asawa? Para lang sa kaalaman mo anak, tumatanda na rin ako. Ayoko na umalis sa mundong ibabaw na wala ka man lang katuwang sa buhay. At isa pa, gusto ko rin naman na maalagaan ang magiging apo ko. Gusto ko na makilala nila ako. Pero kung ganyan ka na parang walang plano sa mga ganyan ay tiyak na malabo na yon. Mahabang litanya ng kanyang ina sa tono na parabang naninisi. Ma, alam mo naman na wala pa akong plano na mag-asawa. Wika naman ni Danilo na napabuntong hininga. Walang plano. O baka bakla ka anak. Nang uusisa na wika ng kanyang ina. Ma, bakit ba ganyan ka mag-isip? Lalaki ako, lalaking lalaki. Medyo defensive na wika ni Danilo. Oh, bakit defensive ka? Kasi hindi naman totoo ma. Kung hindi ka bakla, sige bukas na bukas, makipag-date ka. Saktong-sakto. May nakilala akong dalaga kahapon. Mabait siya at matulungin. Pupunta siya bukas. At bukas din ay magde-date kayo. Masiglang wika ng kanyang ina. Ma, ayoko. Hindi ko naman kilala ang babaeng yun. Kaya bakit ako makikipag-date sa kanya? Basta, kung ayaw mo na magtampo ako sa'yo, sundin mo na lang ang bilin at gusto ko. Nga pala nagluto ako ng sopas. Halika na sa kusina nang makakain ka na. Wika ng kanyang ina at sinenyasan siya na sumunod na. Napakamot na lamang sa kanyang noo si Danilo bago sinundan ang kanyang ina. Kinaumagahan ay maagang naghanda si Danilo para sa kanyang pagpasok sa trabaho at sinadya niya ring mas agahan upang hindi na siya kulitin pa ng kanyang ina tungkol sa sinasabi nitong pakikipag-date. Subalit laking gulat niya nang lumabas ng kwarto
dahil maaga rin palang nagising ang kanyang ina. O nagulat ka no? Huwag mo nang ituloy ang balak mo na di pagsipot mamaya. Sasamain ka na talaga sa akin, Danilo. Sinasabi ko sa'yo. Napatawa-tawa na lang si Danilo. Baka kasi masyado akong abala mamaya sa trabaho ma. Ipinaalam na kita sa Cornell mo, kaya huwag ka nang mag-alala. Tsaka isa pa, ni minsan ay hindi ka pa nga nag-leave sa trabaho. Kaya tama lang na kahit mamayang hapon ay hindi ka muna pumasok. Pero, wala nang pero. Sige na, pumasok ka na. Hindi na kita ipinaghanda pa ng baon. Dahil dito ka naman kakain mamayang tanghali. Uuwi ka ng saktong 11:00, ha? Ayokong paghintayin ang bisita natin. Sige na. Wika nito sa kanya bago nagtuloy sa pagbabasa ng dyaryo. Napabuntong hininga na lamang si Danilo dahil alam niya na wala na siyang magagawa pa kung hindi ang sundin ang kanyang ina. Pagkarating niya sa trabaho ay agad siyang sinalubong ng kaibigan niyang si Joel. Uy pre, musta na pakiramdam mo? Wika nito matapos tapikin ang balikat ni Danilo. Eto, maayos naman. Sa totoo nga niyan, ay kahapon pa ako maayos. Ang kaso si mama, ayaw lang ako papasukin. Ganun ba? Naku, nag-alala kasi ng sobra si tita kahapon matapos kitang maihatid sa inyo. Kung hindi lang ako pinatawag ni Cornell, hindi ako agad aalis doon kahapon para maalalayan si tita. Naku, ayos lang yun. Sa totoo nga niyan ay dapat ako magpasalamat sa'yo. Ano ka ba? Ayos lang yun. Pero halika na sa loob at may mga inutos kanina si Chief. Sige, halika na. Nang makapasok, ay agad na nagtungo si Danilo sa kanyang lamesa. May mga nakapatong doon na files. Mga files na kailangan niyang reviewin. Kaya naman ay agad niya itong sinimulan. Masyadong focus si Danilo sa trabaho hanggang sa di niya namalayan na halos magtatatlong oras na pala siyang nagbabasa ng mga yon. Magpapatuloy pa sana siya sa pagbabasa. Subalit biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niya itong kinuha at sinagot. Hello ma, napatawag ka? Wika ni Danilo. Anong, Danilo? 11:00 na, bakit hindi ka pa umuuwi? Naiinis na wika ng kanyang ina. Rinig sa tono ng boses nito ang grabing inis. Kaya naman ay natatarantang napatayo si Danilo. Pasensya na ba? Nawala lang sa isip ko. Pero aalis na ako dito ngayon. Kinakabahan naman na wika ni Danilo. Bilisan mo. Madiin na wika ng kanyang ina bago naputol ang kanyang tawag. Dali-dali na naglakad si Danilo. Tinatawag pa sana siya ng ilan sa kanyang mga katrabaho pero kinuwayan niya lang ito bago sumakay ng kanyang motor at mabilis na pinaandar ito. Nang makarating siya sa kanilang bahay ay naabutan niyang nagtatawanan ang kanyang ina at ang isang babae. Nakatalikod ang babae sa bungad ng kusina kaya naman ay hindi pa niya nakikita ang mukha nito. Pero base sa nakikita niya ay maputi at medyo matangkad ang babae. Pero parang pamilyar ang aura nito. Sinisipat pa sana ni Danilo ang babae. Sabalit napansin na siya ng kanyang ina. Kaya naman ay napabaling ang atensyon niya dito. Ay, andito na pala ang anak ko, iha. Maligayang wika ng kanyang ina bago ito lumapit kay Danilo. Agad namang humalik sa pisngi ng ginang si Danilo bago tuluyang hinarap ang babae. Parehong nawala ang ngiti na Danilo at ng babae nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ikaw? Pareho nilang wika na siyang ipinagtaka ng ginang na nasa gilid ni Danilo. Magkakilala kayo? Nagtatanong na wika nito. Opo tita. Pamilyar na kasi ang mukha sa akin ni Sergeant. Nakita ko na siya sa kung saan.
Medyo defensive na wika ng babae habang matalim ang tingin kay Danilo. O ikaw Danilo, bakit kilala mo si Jane? Hindi naman sa kilala ba. Familiar lang din siya sa akin. Palusot naman ni Danilo dahil kung malalaman nito na isang snatcher ang babae, ay siguradong masasaktan ang kanyang ina. Galit na galit ito sa mga snatcher dahil isang snatcher din ang nakapatay sa kanyang tatay. Ganun ba? Di mabuti dahil ang universe na mismo ang gumawa ng paraan para formal na kayong magkakilala. O siya, halika na at nang makakain na tayong lahat. Tuwang-tuwa na pahayag ng ginang. Sumunod naman sila sa ina ni Danilo na ngayon ay inihahanda na ang mga pinggan at kutsara na gagamitin nila. Iha, pasensya ka na ha? Adobo at kaldereta lamang ang naihanda ko. Malambing na wika nito kay Jane. Ay nako, ang dami na nga po nito. Tsaka itsura pa lang at amoy, mukhang napakasarap na. Sagot naman ni Jane dito habang matamis ang ngiti sa labi. Ay nako ka talagang bata ka. Sige na, maupo na kayo at nang makapag-umpisa na tayong kumain. Nang makaupo na silang tatlo, ay agad na sanang kukuha ng pagkain si Jane. Subalit nahinto lamang siya nang magdasal ang ina ni Danilo. Napaismid naman si Danilo dahil dito, kaya naman ay matalim na tingin ang ibinigay ni Jane dito. Hindi na ito pinansin pa ng ginang dahil nakapikit na ang mga mata nito. Salamat Panginoon sa pagkaing ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagsalo-salo sa lamesang ito. Naway wag po kayong magsawa na pagkalooban kami ng mga biyaya at sana ay panatilihin niyong ligtas ang aking anak sa kanyang araw-araw na trabaho. Sana ay mailayo siya sa mga kriminal na nagpapakalat-kalat sa kung saan. Amen. Amen. Sabay na wika ni Danilo at Jane. O siya, sige na, kain na. Iha, kuha ka na ng pagkain mo. Wika ng ginang. Kumuha na ng makakain niya si Jane at ganun rin si Danilo. Nagsimula na silang lahat sa pagkain at habang kumakain ay panaka-naka ang pagtatanong ng ginang kay Jane. May boyfriend ka na ba, iha? Wala naman po. Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend. Naku, parehong-pareho kayo ng anak ko. Alam mo, maganda ang pag-uugali nitong anak ko at isa pa gwapo. Matalino at syempre, may marangal na trabaho. Kapag naging asawa mo to, siguradong wala kang po problemahin. Maligayang wika ng ginang. Bigla namang nabulunan si Danilo sa sinabi ng kanyang ina. Dali-dali naman siyang inabutan ng kanyang ina ng inumin. Ano ba yan Danilo? Magdahan-dahan ka naman sa pagkain. Nakakahiya naman kay Jane. Baka isipin niya ginugutom kita dito. Napipilitang ngiti ng ina niya. Ma, bakit mo naman kasi sinasabi yun? Para namang gustong-gusto mo na akong ipamigay. Ano namang mali sa sinabi ko, anak? Tama lang naman na pag-usapan na ang ganong bagay. Nagkakaedad ka na at isa pa. Gusto ko na rin magkaapo. Wala namang mali sa sinasabi ko, di ba Jane? Nasamid naman si Jane matapos siyang balingan ng tingin ng ginang. Opo. Tanging nasabi ni Jane habang awkward na nakatingin sa ginang. Kaya nga dapat lang na pagkatapos niyong kumain ay lumabas kayo. Magpunta kayo sa parke o kung saan man para magkakilala kayo ng lubos. Ayos lang ba yun sa'yo, Jane? Kung okay lang po kay Danilo, okay lang naman po sa akin. Ayun, buti pa tong si Jane ay madaling kausap. Kesa naman dito sa anak ko na ang dami pang arte. Maano ba? Namumula naman na pahayag ni Danilo. Magtigil ka. Sige na, magmadali na kayo sa pagkain para makapunta na kayo sa kung saan.
Wika ng kanyang ina. Pagkatapos nga nilang kumain, ay wala na silang nagawa pa ni Jane kung hindi ang magtungo na lamang sa parke. Pwede naman na wag na nating sundin si Mama. Wala naman siya dito, kaya pwede mo nang ilabas ang tunay mong kulay. Kung wala lang akong utang na loob sa nanay mo, hindi ako makikipag-date sa'yo. Lalam-yalam yung pulis. Mas lalo naman ako. Never ako makikipag-date sa isang snatcher. Alam mo, ang dapat nga ng ginagawa ko sa'yo ay dinadala na ngayon sa presinto. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin noong nakaraang araw, hanip ka rin ah. May gana ka pang humarap sa akin na parang disenteng babae. Wala kang alam sa akin, kaya wag kang umasta na parang kilalang-kilala mo na ako. Tsaka isa pa, nakita ko kung paano mo ko titigan nung araw na nagkita tayo. Kaya baka naman type mo talaga ako at tinatago mo lang dyan sa mga pang-iinsulto mo. Nakangising wika ni Jane. Hindi na kita kailangan pang kilalanin dahil unang kita ko pa lang sa'yo, masasabi kong kriminal ka. Baka naman ay may bisyo ka rin. O baka naman hindi ka nagabayan ng mga magulang mo, kaya ka lumaking ganyan. Tsaka, tignan mo nga yung forma mo. Oversized shirt, loose pants. Hindi kita magiging type, kadiri. Tuloy-tuloy na wika ni Danilo kay Jane. Natahimik naman si Jane matapos itong marinig. Napayuko siya at marahan na naupo sa malapit na upuan. Oh, huwag mo sabihing nasasaktan ka sa narinig mo. Totoo naman ang lahat ng yun ah. Buti nga, yun lang ang sinasabi ko sa'yo at hindi pa kita dinadala sa kulungan. Matataas na wika ni Danilo. Naghari ang katahimikan sa oras na yun hanggang sa muling magsalita si Jane. Pakisabi na lang sa mama mo na salamat sa kabaitan niya sa akin. Sige, mauna na ako. Bigla ang wika ni Jane at agad na tumayo sa kanyang kinauupuan at marahan na naglakad. Jane, sandali. Wika ni Danilo, subalit hindi na siya nilingon pa ni Jane. Totoo naman lahat ng sinabi ko, kaya bakit ganun siya kung makapag-react? Bulong ni Danilo sa sarili. Naupo siya sa isang malapit na bench. Napatitig siya sa ngayon ay malayo ng si Jane. Bakit nakukonsensya ako? Siya nga ang nanakit sa akin nung nakaraang araw. Nakonsensya ba siya? Ninakawan niya ang babae sa jeep. Nakonsensya ba siya? Kaya hindi dapat ako nakukonsensya. Dahil lahat ng mga sinasabi ko ay totoo. Wika ni Danilo na tila ba kinukumbinsi ang kanyang sarili. Subalit kahit anong sabihin niya ay di pa rin maalis ang konsensyang nararamdaman niya. Kaya naman ay nakita niya na lang ang sarili na sinusundan si Jane sa iskinitang pinasukan nito. Makipot ang iskinitang yon. Maraming nag-iinuman at kaliwat kanan ang mga tambay sa bawat sulok. Hindi na niya nasundan pa ang pinuntahan ni Jane, kaya naman ay napagdesisyonan niya na magtanong na lamang sa mga tao roon kung saan nakatira ang babae. Doon pa yun sir sa unahan kapag may nakita kang gula-gulanit na bahay sa tapat ng basketball court. Yun ang bahay nila. Sige salamat. Nagtungo na nga doon si Danilo sa itinuro ng babae sa kanya at nang makarating siya doon ay nakita niya si Jane na abala sa pagkuha ng mga sinampay. Nang makapasok na ito sa loob ng tahanan nila ay naglakad na si Danilo papunta rito bago kumatok. Agad naman na lumabas si Jane at nagulat pa ito nang makita si Danilo. Anong ginagawa mo dito? Wika ni Jane. Subalit agad ding nalipat ang atensyon nito sa isang batang babae na nakahiga sa isang maliit na higaan. Ate! Naiiyak na wika nito. Dumumi ka ba? Okay lang yan ha. Lilinisan ka ni ate. Malambing na wika ni Jane sa kanyang kapatid at inignora na muna ang presensya ni Danilo. Kailangan mo ba ng tulong?
Singit naman ni Danilo. Hindi, kaya ko na to. Maupo ka muna dyan. Naupo na muna si Danilo sa pinakamalapit na upuan na nakita niya. Nang matapos si Jane sa paglilinis sa kapatid niya, ay agad na itong nagtungo sa kinaroroonan ni Danilo. Bakit ka nandito? Marahan na wika dito ni Jane. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa mga nasabi ko kanina sa'yo. Pasensya na. Ayos lang. Naiintindihan ko kung bakit ganun ang tingin mo sa akin. Pero para lang sa kaalaman mo, hindi ko ginusto ang buhay na meron ako. Wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang gawin yon. Malungkot na pahayag ni Jane. Meron kang pagpipilian, Jane. Pwede kang maghanap ng mas maayos na pagkakakitaan. Gusto mo bang tulungan kita? Pwede mo pang maituwid ang buhay mo. Huli na ang lahat para sa akin, Danilo. Hinding-hindi na ako makakaalis sa buhay na meron ako ngayon. Paanong huli na? Naguguluhan na wika ni Danilo. Kahit naman sabihin ko sa'yo, wala ka rin namang magagawa. Kaya mas mabuting wag mo na lang Habang sinasabi ito ni Jane, ay biglang lumagabog ang pinto ng bahay nito. Sabay na napalingon si Jane at Danilo dito at bumungad nga doon ang mga lalaking sa itsura pa lang ay halatang magdadala na ng gulo. Oh, may bisita ka pala ngayon, Jane. Nakangising wika ng lalaki na halatang leader ng grupo. Boyfriend niya ata yan, bossing. Dugtong naman ng isang kasama nito. Totoo bang sinasabi ng gunggong na to? Na boyfriend mo ang lalaking to? Tila nagbabanta na wika ng lalaki. Jane, sino ang mga to? Napapatay yung wika ni Danilo habang sinisipat ang mga lalaki. Lumapit naman sa kanya si Jane at pasimple na binulungan. Pakiusap, huwag ka na lang makisabat para hindi ka nalang pag-initan. Ayaw ko na madamay ka sa gulo ko. Marahan na wika nito bago hinarap ang mga lalaki. Anong ginagawa niya dito? Maangas na wika ni Jane. Pinapunta kami dito ni Master. Gusto lang siguraduhin na hindi ka pa rin bumabaliktad. Tandaan mo, hawak namin ang alas. Hindi ako bumabaliktad. Pakisabi sa kanya na hindi ako gagawa ng ikasasama niya. Kaya sana ay ganun din siya. Medyo nanginginig na wika ni Jane. Pangahawakan namin yung sinasabi mo, Jane, dahil sa oras na bumaliktad ka, alam mo na ang paroroonan mo, kayo ng kapatid mo. Wika ng leader ng lalaki bago umalis sa kanilang bahay. Nang hihinang napaupo si Jane sa upuan matapos makaalis ang mga lalaki. Jane, sino yung mga yon? Bakit parang takot na takot ka? Naguguluhan na wika ni Danilo, ngunit hindi siya sinagot ni Jane at sa halip ay matalim siyang tinitigan nito. Umalis ka na, Danilo. Marami pa akong aasikasuhin. Wika nito sa kanya at naglakad palapit sa pintuan bago ito binuksan. Sandali, hindi ako aalis dito nang hindi man lang nalalaman kung ano bang nangyayari. Umalis ka na, pakiusap. Nagtitimping wika ni Jane, subalit matigas ang ulo ni Danilo at hindi rin sinunod ang sinabi ni Jane. Kaya naman ay sapilitan siyang hinila palabas ng babae. Ano bang hindi mo naiintindihan, ha? Umalis ka na dahil kahit na malaman mo, wala ka rin namang maitutulong sa akin. Sigaw ni Jane bago malakas na isinara ang pintuan. Litong-lito si Danilo sa mga nangyayari pero alam niya na mahirap ang gulong kinasasangkutan ni Jane, lalo na sa mga taong nagbabanta sa buhay nito. At sa mga oras na yon ay isa lang ang nasa isip ni Danilo. Kailangan ko siya matulungan sa kung ano man ang problema na meron siya. Bulong niya sa kaniyang sarili habang naglalakad paalis sa tapat ng bahay ni Jane. Nang makarating nga siya sa kanilang bahay, ay nag-aabang na sa kanya ang kanyang ina. O, nasan si Jane? Agaran nitong wika. Hinatid ko na siya, ma. Wika naman ni Danilo. Uy, kamusta naman ang date nyo
Hindi ba napakabait na bata niya? Alam mo noong tinitigan ko kayo kanina, bagay na bagay talaga kayo. Kinikilig na wika ng kanyang ina. Ma, paano ba kayo nagkakilala ni Jane? Oo nga pala, hindi ko pa sa'yo nakukwento. Nung isang araw kasi, namili ako sa palengke. Ang dami kong bitbit, tapos nabitawan ko ang isang plastic bag. Nang tinangka kong pulutin ng mga nahulog na prutas, ay may isang truck na nawalan ng preno. Ayun, muntik na sana ako mabangga. Naputol ang pagkukwento ng ina ni Danilo dahil sa pagsigaw ni Danilo. Ano? Muntik na kayo mabangga, ma? Takot na wika ni Danilo. Huwag kang ang OA dyan. Hindi naman nangyari kasi nga, niligtas ako ni Jane. Mabuti na lamang at nakita niya raw ako agad at ang truck na paparating. Kaya agad niya ako nilapitan at hinila palayo sa dadaanan ng truck. Pagkukwento nito. Ma, bakit naman ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Sa susunod, hindi na kayo pwedeng mamalengke nang hindi ako kasama, okay? Ano ka ba naman anak? Kaya ko namang mag-isa. Huwag ka nang makulit. Please, ayaw ko na pati ikaw mawala sa akin. Kaya as much as possible, dapat kasama mo ako sa mga importanteng lakad mo para naman maprotektahan kita. Ay sus naman ang anak ko, halika nga dito. Wika ng ginang at niyakap si Danilo. Promise ma ha, sundin mo ako. Tsaka please, kapag may mga ganitong pangyayari, dapat pinapaalam mo sa akin. Dapat kong malaman ng mga ganitong pangyayari. Oo na po, pangako. Pero dapat mangako ka rin sa akin na maghahanap ka na ng mapapangasawa mo. Ma, reklamo naman ni Danilo. Napahalakhak naman na ang ginang sa naging reaksyon ng kanyang anak. Basta Danilo, gustong gusto ko si Jane para sa'yo. Marahan na wika nito. Nang matapos nga ang usapan nila ng kanyang ina, ay nagtungo na si Danilo sa kanyang silid. 11:00 na ng gabi, subalit hindi pa rin mapalagay ang kanyang isip. Iniisip pa rin niya ngayon ang sitwasyon ni Jane. Kaya naman kinabukasan, matapos ang kanyang trabaho, ay nagdesisyon siya na muling puntahan si Jane sa bahay nito. 8:00 pasado na ng gabi siya nakapunta. Mas marami ng tambay sa mga oras na yon at halos karamihan ay languna sa alak. Nang makarating na nga si Danilo sa bahay ni Jane, ay nanlalaki ang kanyang mga mata. Ano ba? Bitawan mo ang kapatid ko! Sigaw ni Jane sa grupo ng mga lalaki na nanggugulo sa kanilang bahay. Medyo malayo sa mga kapitbahay ang tahanan ni na Jane, kaya naman ay walang nakakapansin na nagkakagulo na roon. Ate! Umiiyak na wika ng kapatid ni Jane sa kanya. Lalapit na sana si Danilo habang inihahanda ang baril niya. Subalit sa bilang ng mga lalaking naroon ay siguradong dihado siya. Kaya naman ay kinuha niya ang kanyang walkie-talkie at nagtimbre na sa mga kasamahan niya. Matapos nito ay naglakad si Danilo sa isang tagumparte sa likod ng bahay ni na Jane. At mula roon ay rinig niya ang usapan ni na Jane. Parang awa niyo na. Ako na lang ang saktan niyo, huwag lang ang kapatid ko. Umiiyak na tura ni Jane na halos lumuhod na sa mga lalaki. Pasensya na Jane, utos lang ni boss. Tsaka matagal naman na tong inaalok sa'yo ni boss, diba? At isa pa, hindi ba manginginabang ka rin naman kapag pinakasalan mo siya? Hindi ko siya gustong pakasalan. Hindi naman ako nagsusumbong sa kinauukulan, hindi ba? Kaya bakit ba pinagpipilitan pa rin yan ng amo mo? Kung hindi ka raw susunod ay tuluyan na niyang papatayin ng tatay mo, maging itong sintu-sintu mong kapatid. Pagbabanta nito kay Jane, napatigil naman si Jane dahil sa kanyang narinig. O ano, ititimbre ko na ba kay boss na tapusin na ang tatay mo? Payag na akong magpakasal sa kanya. Dalhin mo na ako kung nasan siya. Nanghihinang wika ni Jane. Ayun, mabilis ka naman palang kausap.
O sige na, bitbitin niyo na to, tsaka yung batang yan. Napakuyom ng kamao si Danilo dahil sa narinig na usapan. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa ngayon ay wala pa siyang magawa. Lalo na dahil kung gagawa na siya ng aksyon ngayon ay pwedeng malagay sa panganib ang buhay ni Jane at ng pamilya nito na hawak ng mga lalaki at ng sinasabi ng mga ito na boss nila. Nang makaalis na ang mga lalaki, bitbit si na Jane ay dali-daling sumakay si Danilo sa kanyang motor at sinundan ito. Itinimbre na rin niya sa kanyang mga kasamahan ang daan na binabagtas niya. Makalipas ang halos 3 minuto na pagmamaneho, ay tumigil ang sasakyang sinasakyan ni na Jane sa isang abandonadong mansyon. Ipasok niyo na yan, parating na si boss. Siguraduhin niyo na hindi yan makakalaya. Pagkatapos itong sabihin ng lalaki, ay inilabas na mula sa sasakyan si Jane at maging ang kapatid nito. Hindi na ito nagtangka pa na manlaban at tanging kalungkutan at pagsuko na lamang ang makikinita nito. Nang tuluyan ng maipasok si na Jane, ay tsaka naman lumabas si Danilo sa kanyang pinagtataguan. Muli niyang itinimbre ang lokasyon sa kanyang mga kasamahan bago naglakad palapit sa mansyon at sinubukan na makapasok dito nang hindi napapansin ng mga armadong lalaki. Nagtagumpay siya sa pagpasok at doon nga ay nakita niya si na Jane na nakakulong sa isang kwarto. Tatawagin na sana niya si Jane, subalit biglang bumukas ang pinto at iniluwanon ang isang lalaki na pamilyar kay Danilo. Mayor, nagtatakang bulong ni Danilo. Magandang gabi sa'yo, Jane. Nakangiti nitong Saad habang lumalapit sa nakaupong si Jane. Nang makalapit ito, ay tinangka nitong halikan si Jane sa pisngi. Subalit agad naman na nakaiwas si Jane. Kaya naman ay sa ulo nito dumapok ang halik. Jane. Kung sa una lang ay pumayag ka na agad sa inaalok ko sa iyong kasal, ay wala na sanang naging problema pa. Nabalitaan ko may lalaking dumadalaw sa iyo sa bahay niyo. Ano bang pakialam mo? Maanghang na pahayag ni Jane. Isa akong alkantara, Jane. Lahat ng gusto ko nakukuha ko ng agaran. Pera na labang sa'yo. Hindi kita agad nakuha. Pero dahil malalim ang pagkagusto ko sa'yo, ay hinayaan kita. Sabi ko sa sarili ko, marahil ay gusto mo pa na-enjoy ng pagiging dalaga. Dahil bata ka pa naman talaga. Pero nung malaman ko na may umaaligid at bumibisita sa iyong lalaki, ay tila napigtas ang pasensya na mayroon ako sa'yo. Kaya ba ginagamit mo ngayon ang tatay ko? Para pwersahin ako na magpakasal sa'yo? Naiinis na wika ni Jane. Ganun na nga, Jane. Sinong mag-aakala na hindi lang pala magandang serbisyo ang pwedeng ibigay sa akin ng tatay mo? Bibigyan niya rin pala ako ng maganda at kaakit-akit na asawa. Malisyosyong wika ng alkalde. Kahit na magpakasal ako sa'yo, hinding-hindi kita mamahalin. Naluluha na wika ni Jane. Pero matatali ka naman sa akin. Nang aasar na wika nito sa kanya. Napakasama mo talaga. Hayop ka. Mas lalong napangiti ang lalaki at marahan na hinawakan ang pisngi ni Jane. Ay, bawal ka pa magmura. Tsaka na kapag nasa kama na kita. Halakhak ng lalaki bago ito lumabas ng kwarto. Nang hihinang napakapit si Jane sa isang bedside table at tahimik na umiyak. Napatingin siya sa kanyang kapatid na walang alam sa nangyayari. Napapikit ang mga mata nito at hindi man lang naabala ng kahit na anong ingay kanina. At habang pinagmamasdan niya ang kalmadong aura ng kanyang kapatid at bigla siyang nakarinig ng munting ingay na nagmumula sa banyo sa loob ng kwarto. Marahan siyang tumayo at naglakad palapit roon
At nang buksan niya ito, ay labis na gulat ang naramdaman niya nang makita si Danilo roon. Danilo, anong ginagawa mo dito? Kontroladong wika niya. Jane, ilalabas ko kayo dito ngayon. Paparating na ang mga kasamahan ko. Ano? Danilo, bakit mo ginawa yon? Inilagay mo lang sa kapahamakan ng mga buhay natin. Hindi mo ba alam na hawak ni Alcantara ang mga general? Sa tingin mo ba talaga ay matutulungan ako ng pulis? Ilang beses ko na yung ginawa, pero mas naging malala lang ang sitwasyon. Naiiyak na wika ni Jane. Jane, hindi ko alam. Nauutal na wika ni Danilo at ngayon ay pinagsisisihan ang kanyang naging plano. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, tuwag ka nang makailam, hindi ba? Pero ang kulit-kulit mo. Naghihisterical na wika ni Jane at maya-maya nga lang ay nakarinig na sila ng isang sasakyan na paparating na natitiyak nilang mga pulis dahil sa alarma ng mga sasakyan nito. Sinilip nila mula sa gate kung paanong sinalubong ng alkalde ang mga pulis. Nagkaroon lamang ng maikling paliwanagan at maya-maya lang ay umalis na ang mga pulis at muling naglakad papasok ang alkalde sa mansyon. Kita mo ba? Kailangan na nating makaalis dito ngayon, Danilo. Lalo ka na. Siguradong kilala ka na ngayon ni Alcantara. Kinakabahang wika ni Jane. Kumalma ka. Tatakas na tayo. Halika, dito tayo dadaan. Dito ako dumaan at madali lang ako na nakalusot. Determinadong wika ni Danilo. Paano kung mahuli tayo? Naluluhang wika ni Jane. Magtiwala ka sa akin. Ilalayo ko kayo dito ng kapatid mo. Pinal na wika ni Danilo. Kaya naman ay napatango na lamang si Jane at sinunod ang sinasabi ng lalaki. Agad na binuhat ni Danilo ang kapatid ni Jane, habang si Jane naman ay pinaunan na ni Danilo na lumusot sa kisame na sinasabi ng lalaki. Pagkaraan ay sumunod na rin dito si Danilo. At habang gumagapang sila roon ay narinig na nila ang galit na boses ng alkalde dahil nalaman na nito na wala na sa kwarto si Jane. Hanapin niyo ang lalaking yon. Tapusin niyo siya at ibalik sa akin si Jane. Parang kulog na wika nito. Mas binilisan ni Jane ang paggapang hanggang sa nakaabot na sila sa lagusan. Pagkalagpas kung saan din nakapark ang motor ni Danilo. Mabilis na binuhay ni Danilo ang makina nito at mabilis na pinasakay sila Jane. Nang makaalis na nga sila ay nakita na sila ng mga tauhan ni Alcantara. Kaya naman ay agad na pinaandar ni Danilo ang motor. Pinagbabarel ng mga tauhan ang direksyon na pinupuntahan ng motor. Buti na lamang ay nailagan ito. Hindi na nakahabol pa ang mga ito. Kaya naman ay nakahinga ng maluwag si Jane. Makalipas ang halos 30 minuto ay huminto ang motor ni Danilo sa tapat ng bahay nito. Anong ginagawa natin dito, Danilo? Nagtatakang wika ni Jane sa lalaki. Kailangan ko kayong ilayo dito, Jane, at isasama ko si inay dahil baka siya ang balikan ng alkalde. Wika naman ni Danilo bago nagmamadaling pumasok ng bahay. Agad naman na sumunod si Jane dito. Karga ang kapatid nito. O Danilo, Jane, bakit parang nagmamadali kayo? Nagtatakang tanong ng nanay ni Danilo. Nay, mag-impake na kayo ng gamit. Dalihin niyo lang ang mga importanteng gamit. Kailangan nating umalis. Ano? Abay, bakit? Tila natataranta na wika ng ginang. Matsaka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon ay kailangan na nating magmadali dahil delikado ang lagay ng mga buhay natin ngayon. Seryosong wika ni Danilo. Sige, sandali. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Nagmamadaling wika ng ginang bago umakyat sa kwarto nito. At makalipas ang ilang sandali ay bumaba na ito. Bitbit ang isang may kalakihang bag. Halika na, alin ba ang sasakyan natin? Tanong nito. Yung dating sasakyan na lang ni Papa.
Hindi ba narayan sa'yo ang susi? Ah, oo. Wika nito at naglakad sa may malapit sa altar at kinuha roon ang susi bago inabot kay Danilo. Halika na, bago pa man sila magtungo rito. Wika ni Danilo. Nang makasakay na ang lahat sa kotse, ay agad na pinaandar ni Danilo ang sasakyan. Naghari ang katahimikan sa loob ng sasakyan, kaya naman ay binasag ito ng kanyang ina. Danilo, pwede mo na ba sa aking ipaliwanag kung anong nangyayari? Seryosong tanong ng kanyang ina. Masyadong komplikado ang mga nangyayari, kaya baka mas makakabuti na hindi ko na muna sabihin sa'yo. Anak, kilala mo ko. Hindi kita titigilan hanggat di mo sinasabi sa akin ang buong katotohanan. Ano bang nangyayari? May kinalaman ba dito si Jane? Kaya sila nandito at kasama natin. Ma, naputol ang sasabihin sana ni Danilo dahil biglang nagsalita si Jane. Danilo, sa tingin ko, ako na dapat ang magpaliwanag sa nanay mo. Sigurado ka? Malumanay na tanong ni Danilo dito. Oo. Pinapakaban niyo ko. Pwede niyo bang sabihin sa akin? May kaunting kaba na wika ng ginang. Ako po ang dahilan kung bakit kailangan nating umalis at magtago. Pinadukot po ako ni Mayor Alcantara dahil gusto niyang pakasalan ko siya. Paunang wika ni Jane. Paano ka nakilala ng alkalde? Nananansyan tanong nito. Dahil nagtatrabaho sa kanya ang tatay ko noon. Siya ang hitman ni Mayor. Pero noong sinubukan na ni tatay na umalis dito, ay nagalit ang alkalde at sinugod kami sa bahay. Napatay ng tauhan niya ang nanay ko. At noon pa man, ay balak na akong kunin. Pero pinakausapan siya ng tatay na hindi na siya kakalas sa kapangyarihan nito, kapalit ng kalayaan ko. Simula po sa araw na yon ay naging sunod-sunuran na sa kanya ang tatay ko, kapalit ng kalayaan ko. At ako naman, kapalit ng buhay ng ama ko. Pero di ko sukat akalain na wala na palang silbi ang kasunduan nila ng tatay ko. Dahil ngayon ay desidido na siyang pakasalan ako, sa ayaw ko man o sa gusto. At kapag hindi raw ako nagpakasal, ay papatayin niya ang tatay at kapatid ko. Itinakas ako kanina ni Danilo mula sa kamay ng alkalde. Kaya sigurado ako na delikado ang buhay niyo ni Danilo ngayon dahil lahat ng humahadlang sa kagustuhan at plano ng alkalde ay binubura niya sa mundo. Mahabang litanya ni Jane. Kung ganun ay parte ka ng isang pamilyang kriminal? Medyo kritikal na tura ng ginang. Ma, saway ni Danilo sa ina. Bakit anak? Hindi ba base sa kwento niya? Mamamatay tao ang tatay niya? Anak, alam mo ba kung gaano ko kadisgusto ang kriminal? Dahil sa mga kagaya nila, namatay ang tatay mo. Galit na wika ng nanay ni Danilo. Maalam ko, pero hindi ibig sabihin na kriminal na rin si Jane. Paalisin mo sa sasakyan ng taong ito. Wika nito. Hindi pwede ma, delikado. Wala akong pakialam. Ma, please, tsaka na lang ulit natin to pag-usapan kapag nakarating na tayo sa bahay natin sa Bicol. Pasensya na ho talaga. Hindi ko ginusto na madamay ho kayo sa gulo ko. Hindi na kumibo pa ang nanay ni Danilo. Tanging matalim na tingin lamang ang sumalubong kay Jane. Ilang oras ang naging biyahe nila patungong Bicol. At nang makarating nga sila doon, ay manghang-mangha si Jane sa ganda ng mayon na tanaw sa bahay ni na Danilo. Halika na Jane, tuloy kayo. Anyaya ni Danilo. Napatingin si Jane sa ginang at napayuko na lamang siya matapos makita ang galit na ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya. Mahalika na. Agad na agap ni Danilo sa ina at agad itong inakay. Nang makapasok na sila, ay agad na dumiretso sa kanyang kwarto ang ginang. Naiwan naman sina Danilo at Jane at ang kapatid nito sa sala. Pagpasensyahan mo na si Mama Jane. Sobra kasing naapektuhan si Mama sa
pagkamatay ng tatay ko. Kaya noong nalaman niya na isang kriminal ang nakapatay sa tatay ko, ay labis ang galit na naramdaman niya. Galit siya sa lahat ng kriminal. Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling ang nanay mo. At ang totoo nga niyan, ay hiyang-hiya nga ako sa inyo. Kung hindi lang ako nakilala ng nanay mo, wala sana kayong problema. Hindi sana magtatampo ang nanay mo sa'yo. Alam mo, lagi na lang akong ganito. Laging hopeless. Laging hinaharap ang araw na may problema. Iba na ngayon, Jane. Ha? Paanong iba? Nagtatakang tanong ni Jane. Kasi kasama mo na ako ngayon. Hindi ka na mag-iisa na hinaharap ang problema. Nakangiting wika ni Danilo. Napaluha si Jane at mabilis na niyakap ang lalaki. Salamat. Salamat, Danilo. Wika niya habang may matamis na ngiti sa mga labi. Subalit naputol ang yakapan nila nang biglang tawagin si Jane ng kanyang kapatid. Ate, tulog na si Jaja. Bulol na wika nito. Agad naman na humiwalay si Jane sa yakap at nilapitan ng kapatid. Jane, dito na muna kayo sa kwarto, matulog. Wika ni Danilo habang iminuwestra ang isang kwarto. Salamat, Danilo. Wika ni Jane nang siya ay tuluyan ng pumasok sa kwarto. Tanging matamis na ngiti naman ang iginanti rito ni Danilo bago ito nagtungo sa mahabang upuan at naghanda na rin na matulog. Hapon na nang magising sina Jane at agad nga siyang lumabas ng kwarto para sana bumili ng makakain dahil nakaramdam na siya ng gutom. Subalit sa paglabas niya ay ang nanay ni Danilo ang tanging naroon. Magandang hapon po. Nakayukong bati ni Jane sa ginang. Tanging tangu lamang ang isinukli sa kanya ng ginang. Maglalakad na sana si Jane nang tawagin siya nito. Jane, tawag nito sa kanya. Napatigil naman si Jane at mabilis na hinarap ito. Ano po yon? Kinakabahang tanong niya rito. Maaari ba kitang makausap? Simpleng saad nito. Ano po bang pag-uusapan natin? Gusto ko lang humingi ng dispensa sa inasal ko kagabi. Nagulat lamang ako sa nangyari. Naiintindihan ko naman po kung bakit ganun ang naging reaksyon niyo. Napangiti ang ginang. Alam mo nang namatay ang asawa ko, ay halos mabaliw ako. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Pero dahil sa kriminal, ay nawala siya sa akin. Kaya di mo ko masisisi na kamuhian ang lahat ng kriminal. Pero alam kong mali na idamay kita sa galit na yon dahil lang anak ka ng isang kriminal. Kaya humihingi ako ng dispensa. Sana ay mapatawad mo ko. Ang totoo po niyan ay hindi naman kayo nagkamali na magalit sa akin. Dahil isa naman talaga akong kriminal. Naging snatcher ako at muntik na rin akong makapatay dahil sa mga utos sa akin ng alkalde. Pero lahat ng yon ay hindi ko ginusto. Pero kailangan kong gawin para matustusan ng kapatid ko at para mabuhay. Alam ko at naiintindihan ko, iha. Pero sana maintindihan mo rin ang kagustuhan ko na umalis kayo dito sa pamamahay namin. Walang prenong wika nito. Po, nauutal na wika ni Jane. Mahal na mahal ko ang anak ko, Jane. At ayoko na pati siya mawala din sa akin. At alam ko na mas manganganib ang buhay niya kapag kasama ka namin. Kaya pakiusap, huwag mong idamay ang anak ko sa problema mo. Huwag mo siyang isali sa gusot mo. Naluluha na wika nito kay Jane. Napayuko si Jane matapos itong marinig. Pero agad din niyang hinarap ang ginang. Naiintindihan ko po ang pag-aalala niyo. At opo, ngayong gabi ay aalis na kami dito ng aking kapatid. Paumanhin po dahil nadamay po kayo ni Danilo sa gulo ko. Patawarin niyo po ako. Naluluha na wika ni Jane bago lumabas sa bahay. Napag-isipan ni Jane na maglakad-lakad na muna. Payapa ang lugar na to. Maraming puno
Maraming tanim at kaunti lang ang mga bahay. Naupo si Jane sa may malapit na upuan bago marahang ipinikit ang kanyang mga mata. At nang gawin niya yon, ay masaganang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ilang minuto siyang nanatiling nakapikit at nang iminulat niya ang kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang nag-aalalang mga mata ni Danilo. Bahagyang nagulat si Jane dahil dito. "Danilo, anong ginagawa mo dito?" Mabilis na wika ni Jane at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha at iniwas ang muka sa lalaki. "Bakit ka umiiyak?" Nag-aalalang tanong ni Danilo. "Wala naman. Ganito talaga ako kapag nagmumuni-muni." Palusot ni Jane na iniiwas pa rin ang muka kay Danilo. Subalit agad na hinawakan ni Danilo ang kanyang muka. Kaya naman ngayon ay nagtitigan na sila. "Anong problema?" Pagod na ako, Danilo. Pagod na ako sa buhay ko. Pagod na ako." Hagulgol ni Jane. Kaya naman ay agad siya niyakap nito. "Tahan na, nandito lang ako para sa'yo." Nang sabihin ito ni Danilo, ay agad siyang tinulak ni Jane na siya namang ikinagulat ng lalaki. "Bakit ba ito ginagawa, ha? Na hindi mo nga ako ganong kilala. Kaya bakit mo ba ako tinutulungan?" Sigaw ni Jane sa lalaki. "Dahil mahal na kita." Sagot naman sa kanya nito na siyang ikinagulat niya. "Mahal? Paano mo ko mamahalin gayong isa kong snatcher? Kriminal ako." "Hindi ko alam kung paano nangyari, pero yun ang nararamdaman ko." "Sandali pa lang tayong nagkakilala." "Hindi nasusukat sa tagal ng pagkakakilala ang pagmamahal. Bakit ikaw ba? Hindi mo ba ako mahal? Wala ka ba ni katiting na nararamdaman para sa akin?" "Itigil mo na to, Danilo." Pigil ni Jane sa lalaki at akmang tatalikuran na ito. Subalit sa paglingon niya ay nabunggo siya sa isang tao at nang titigan niya kung sino ito ay agad siyang napaatras at maglalakad na sana papunta kay Danilo. Pero huli na dahil hawak na rin si Danilo ng tauhan ng alkalde. Jane. Akala ko ba'y nagkasundo na tayo?" Nagbabanta na wika ng alkalde. "Ako lang naman ang kailangan mo dito, diba? Kaya wag mo nang idamay pa sina Danilo dito." Natatakot na wika ni Jane. "Paanong hindi ko siya idadamay? Siya nga ang rason kung bakit ka nakatakas." Natatawa naman na wika ng alkalde. "Pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang siya saktan." "Bakit? Mahal mo na ba ang lalaking yan? Kung ganun ay dapat lang talaga na wakasan ang buhay niya." Wika nito at hinila patayo si Jane at hinarap sa nakaluhod na si Danilo. "Pagmasdan mo ngayon kung paano ko papatayin ang pinakamamahal mong pulis." "Duwag ka. Matapang ka lang naman dahil may tauhan ka." Sigaw ni Danilo dito. "Huwag ka nang magsalita pa ng kung ano-ano, bata. Ang mabuti pa ay mamaalam ka na lamang sa napakaganda kong Jane." Wika nito at inamoy-amoy ang leeg ng dalaga. "Bitawan mo si Jane." Galit na sigaw ni Danilo. Napahalakhak lamang ang lalaki at itinutok ang barel kay Danilo. "Mamaalam ka na, bata." Wika ng alkalde. Mabilis ang mga pangyayari. Nang iputok ng alkalde ang barel, ay mariing kinagat ni Jane ang braso nito. Kaya naman ay nakaalis siya sa pagkakahawak nito bago mabilis na tumakbo patungo kay Danilo at iniharang ang sarili dito. "Jane, wag!" Sigaw ng alkalde at ni Danilo. Pero huli na ang lahat dahil si Jane ang tinamaan ng bala. "Jane!" Sigaw ni Danilo habang yakap ang naghihingalong si Jane. Lalapit pa sana ang alkalde upang kunin si Jane. Subalit nakarinig ng malakas na alarma ang mga ito na galing sa patrol car ng mga polis.
Kaya naman ay nagmamadaling umalis ang mga ito. Naiwan si Danilo roon habang si Jane at ito ang inabutang tagpo ng mga pulis na rumoronda. Ano pong nangyari dito? Tanong ng pulis, nakakababa lang ng sasakyan. Tsaka ako na ipapaliwanag ang lahat. Ang importante ngayon ay madala na si Jane sa pagamutan. At yan ang huling boses na narinig ni Jane bago siya tuluyang mawalan ng ulirat. Masakit ang buong katawan niya. Yan ang nasa isip ni Jane bago niya imulat ang kanyang mga mata. Puting liwanag ang bumungad sa kanya, kaya naman ay muli siyang napapikit. At sa muling pagmulat niya ay ang maamong mukha ni Danilo ang bumungad sa kanya. Jane, naririnig mo ba ako? Wika nito. Tatawagin ko lang doktor ha? Natatarantang tura nito at tumakbo palabas. At sa muling pagpasok nga nito ay may kasama na itong doktor at nurse. Agad siyang sinuri ng mga ito at nang matapos ay hinarap ng doktor si Danilo. Maayos ang vital signs ng pasyente. Imo-monitor pa rin namin siya from time to time para masiguro na maayos na talaga siya. For the meantime, kailangan niya ng maayos na pahinga. Mahabang litanya ng doktor bago umalis. Jane, marahan na wika ni Danilo at hinawakan ng kamay ni Jane. Gusto mo bang uminom ng tubig? Kumikislap ang mata na wika nito at aalis na sana upang kumuha ng tubig. Ngunit agad na nahawakan ni Jane ang kamay nito. Bakit tila umiiwas ka? Galit ka ba sa akin dahil muntik ka nang patayin ng alkalde? Mahinang wika ni Jane. Napatigil naman si Danilo dahil sa sinabi nito at muling hinarap si Jane. Oo, galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo, Jane. Dahil sinakripisyo mo ang buhay mo para sa akin. Paano kung natuluyan ka doon? Paano kung tuluyan ka nang nawala sa akin? Sa tingin mo ba, mapapatawad ko ang sarili ko? Naluluha na wika nito na siyang ikinagulat ni Jane. Pero maayos naman ako, Danilo. Ligtas ako, kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Huwag mo na ulit gagawin yun ha? Madamdaming wika ni Danilo habang hinihimas ang pisngi ni Jane. Napangiti si Jane sa tinuran ni Danilo pero agad na naalarma matapos maalala ang alkalde. Si Mayor, Danilo, baka balikan niya tayo. Hindi rin tayo ligtas baka kung... Natigil ang sasabihin sana ni Jane dahil inalo na siya ni Danilo. Wala ka nang dapat pang alalahanin. Ha, bakit? Kasi nasa kulungan na si Mayor. Paano nangyari yon? Malakas ang kapit niya sa nakakataas. At isa pa, nakapagtataka naman na ang bilis niyang naipakulong. Hindi ba't kagabi lamang nangyari ang pagkabaril niya sa akin? Nagtataka at naguguluhan na wika ni Jane. Jane, halos isang buwan kang walang malay. Malalaan naging tama mo. Inakala ko nga na tuluyan ka nang mawawala sa akin. Pero buti na lamang ay pinakinggan ako ng Diyos. At sa loob ng isang buwan na yon ay maraming nangyari. Maraming baho ng alkalde ang lumitaw. Matagal na pala siyang minamanmanan ng hepe namin. At kaya din may rumorondang pulis nung gabing nabaril ka ay dahil utos ng hepe namin para sa proteksyon ko. Dahil alam niyang ako ang hinahanap ng alkalde dahil kasama kita. At ngayon ay nakakulong na siya. Ang ibig bang sabihin nito ay malaya na ako. Malaya na ako sa kapangyarihan niya. Naluluhang pagkumpirma ni Jane. Oo, Jane, malaya ka na. Masayang sagot ni Danilo rito. Napakasaya ko, Danilo. Ang saya-saya ko. Sabalit nasaan ang aking ama? Maging siya ba ay hinuli ng mga polis? Hindi agad nakasagot si Danilo sa tanong nito. Kaya naman ay muling nagsalita si Jane. Danilo, pinapakaba mo naman ako. Pilit ang ngiti na turan ni Jane. Mas lumapit si Danilo kay Jane at marahan na hinawakan ang dalawang kamay nito.
Ikinalulungkot kong ibalita sa'yo, pero wala na ang iyong ama. Natagpuan ang bangkay niya sa hardin ng mansyon ng alkalde. Nabubulok na at sinasabi na matagal na itong tinakasan ng buhay. Dahan-dahan na wika ni Danilo. Sobrang lumanay na puno ng simpatya na para bang ito ang natatanging paraan upang mabawasan ang sakit na nararamdaman ni Jane. Ano? Bakit? Siya na lang ang meron kami ng kapatid ko, Danilo. Hindi siya pwedeng mawala. Kailangan ko siya. Tumatangis na wika ni Jane at pilit na tumayo mula sa kanyang higaan. Hinugot niya ang nakakabit sa kanyang dextrose at kung ano-ano pa ang sanhi ng pagdugo ng kanyang kamay. Pupuntahan ko si Papa. Pupuntahan ko siya. Hindi magkamayaw na sigaw ni Jane na agad naman naniyakap ni Danilo. Nandito lang ako, Jane. Pupuntahan natin siya. Kapag sobrang ayos na ng pakiramdam mo, ha? Pagpapakalma ng lalaki dito. Gusto kong puntahan kung saan siya nakalagay, Danilo. Gusto ko siyang puntahan. Paulit-ulit na sigaw ni Jane hanggang sa nagtawag na ng doktor si Danilo upang mapakalma ang babae. Makalipas ang ilang buwan. Papatawarin niyo po ako kung hindi ko kayo nailigtas mula sa demonyong alkalde na yon. Patawarin mo ko pa kasi hindi naging sapat ang mga ginawa ko para muli ka naming makasama ng kapatid ko. Hindi ko man lang nasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa lahat ng sakripisyo mo. Pangako na aalagaan ko si Jaja. Hindi ko siya papabayaan. Namimiss na kita ng sobra pa. Ngayon pa nga lang parang di ko na kayang harapin ang bukas nang wala na kayo. Kaya sana, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na harapin ang mga susunod pang bukas. At Papa, huwag niyo na akong alalahanin pa ha? Kasi may maayos na akong trabaho ngayon. Hindi na ako snatcher. Natatawang wika ni Jane sa harap ng libingan ng kanyang ama. Katabi niya si Danilo na ngayon ay nakahawak sa kanyang bewang. At bilang nobyo po ng anak niyo, pinapangako ko na aalagaan ko po ang anak niyo. Hinding-hindi na siya ulit mag-iisa. Sisiguraduhin ko na hindi na niya haharaping mag-isa ang mga problemang darating sa kanya. At ngayon sa araw na to, ay hinihingi ko po ang basbas niyo upang hingin ng kamay ng inyong pinakamamahal na anak na si Jane. Wika ni Danilo bago ito lumuhod sa harap ni Jane. Gulat na napatitig si Jane sa nakaluhod na si Danilo. Una kitang nakilala sa kalye. Hinabol kita dahil itinakbo mo ang bag ng isang pasahero ng jeep. Ngunit di ko akalain na sa araw ding pala yon ay nakilala ko na ang babaeng nanakaw ng puso ko. Nagkakilala tayo sa hindi magandang pagkakataon. Pero alam kong will yun ng Panginoon. At nang lubusan kitang nakilala, ay doon ko nasabi sa sarili ko na, Lord, itong babae na ang gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya naman Jane, nais mo rin ba akong makasama habang buhay? Pumapayag ka ba na pakasalan ako? Umaasang tanong ni Danilo sa babae. Oo naman Danilo, pakakasalan kita. Masayang-masaya na wika ni Jane. Napasigaw si Danilo matapos marinig ang sagot ni Jane at agad na isinuot sa daliri nito ang singsing. Siguradong matutuwa si Mama sa oras na malaman niya to. Kung ganon, ay mauna na kami Papa at nang maibalita na namin ito sa soon-to-be-in-law ko. Natatawang wika ni Jane bago hinila paalis si Danilo. Nang makarating sila sa bahay ni na Danilo, ay agad silang sinalubong ng nanay ni Danilo. Danilo, kamusta? Sinagot ka na ba nitong si Jane? Umaasang tanong nito. Hindi agad na sumagot si Danilo at Jane at nagkunwari silang malungkot. Kaya naman pinilit na lamang ng ginang na ngumiti. Ayos lang, magsasalita na sana ito. Subalit biglang natawa si Jane at Danilo
Kaya naman ay napakunot ang noo nito. Mas sinagot na ako ni Jane. Pumayag na siyang pakasalan ako. Tuwan-tuwa na wika ni Danilo at niyakap ang kanyang ina. Talaga ba? Naku, ikaw talagang bata ka. Pinakaba mo ko. Akala ko ay hindi ka pa sinagot ni Jane. Masayang masaya ako para sa inyo. Sa wakas ay magkakaroon na ako ng anak na babae. Kita sa mukha nito ang labis na tuwa. Halika na nga at doon na tayo sa loob magdrama. Natatawang wika ni Danilo at inakbayan ang dalawang babae na mahalaga sa kanyang buhay. Nagsalo-salo sila sa loob ng bahay at nang magliligpit na ay muling umalis si Danilo dahil ipinatawag ito sa kanilang opisina. Naiwan sina Jane at ang ginang na nagliligpit ng mga pinagkainan nila. Jane, tawag sa kanya ng ginang. Masayang masaya ako na magiging parte ka na ng pamilya namin, kayo ng kapatid mo. At gusto ko rin sana kunin itong pagkakataon upang humingi ng paumanhin sa lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko sa iyo noon. Labis ko yung pinagsisihan, lalo na noong nakita ko kung paano nasaktan ng anak ko nang makita kanyang duguan. Napagtanto ko na lahat lang pala tayo naging biktima ng pagkakataon at ng mga masasamang tao. Alam kong hindi basta-bastang mabubura ang mga nasabi ko sa iyo noon. Pero sana ay mapalitan niyo ng masayang alaala na bubuuin natin sa mga susunod na taong magkakasama tayo. Naluluhang wika nito sa kanya. Nangungusap ang mga mata ni Jane na tumingin dito at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Tita, paunang salita niya sana, pero pinutol siya ng ginang. Nanay, yan ang itawag mo sa akin. Nay, maraming nangyari nitong nagdaang buwan at ang naging reaksyon niyo ay natural lamang, lalo pat nagdala ko ng peligro sa buhay niyong mag-ina. Nauunawaan ko ang lahat at ngayon ay sobra ako nagpapasalamat dahil hinayaan niyong maging parte ako ng pamilya niyo. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan niyo, hanga ako sa inyo dahil muli niyong binuksan ang puso niyo para sa amin ng kapatid ko. At dahil doon, ay mas lalo ko kayong minahal. Tanging wika niya bago niyakap ng mahigpit ang ginang. Madamdamin ang tagpong yon, puno ng pagtanggap, pagpapatawad at pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, ipinatugtog ang awitin na Ikaw na inawit ni Yeng Constantino habang naglalakad si Jane patungong altar. Nakangiting nagsimula si Jane sa paglalakad, subalit nang matanaw na niya si Danilo sa dulo ng altar ay nag-umpisa ng bumuhos ang kanyang mga luha. Unti-unting nanumbalik sa kanya ang lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan niya hanggang sa nakilala niya si Danilo. Mas naging magaan ang lahat nang maging parte ng buhay niya ang lalaki. Hindi niya inaasahan ang lahat ng ito at labis siyang nagpapasalamat sa Poong May Kapal. At nang makarating na siya sa harap ng lalaki, ay agad nitong hinawakan ang kanyang mga kamay at marahan na hinalikan. Napatikhim ang pari dahil dito, kaya naman ay nagtawanan ang mga tao na dumalo sa kasal. Ikaw, napakaatat mo talaga. Natatawang wika ni Jane sa lalaki. Pasensya na. Natatawa namang sagot ni Danilo bago sila tuluyang naupo sa kanilang upuan sa harap ng altar. Matagal ang naging seremonya, subalit hindi yun namalayan ni na Jane, lalo pat dinadamdam nila ang bawat salitang sinasabi ng pare. At makalipas nga ang ilang minuto, ay vow na nila sa isa't isa ang kanilang sasabihin. Danilo, binago mo ang buhay ko. Ano ba yan? Magsisimula pa lang ako sa pagsasalita, pero bida-bida naman tong luha ko. Alam niyo, nagkakilala kami ni Danilo sa hindi magandang pagkakataon. Isa pa akong snatcher noon. Bilang pulis ay hinahabol niya ako
Hindi niya to alam pero sa unang beses na nagtagpo ang landas namin, ay gusto ko na siya. Maraming bagay ang nagustuhan ko sa kanya at hindi ko na yun maisa-isa pa. At ngayon na, ilang minuto na lamang ay magiging official na kitang asawa. Pinapangako ko na lagi ako nandito para sa iyo. Magsisilbi akong kaibigan, sandalan at mapagmahal na asawa mo. Alam kong sa mga susunod na araw, buwan at taon ay magkakaroon tayo ng mabibigat na problema. Pero isa lamang ang maipapangako ko. Lagi at lagi kitang papakinggan at pagkakatiwalaan. Mahal na mahal kita at mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Marahan at madamdamin na wika ni Jane kay Danilo. Kaya naman ay nangingislap ngayon ang mga mata ni Danilo dahil sa nagbabadyang luha. Isinuot na ni Jane sa daliri ni Danilo ang singsing at sa ngayon nga ay si Danilo naman ang magsasabi ng kanyang wedding vow. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Masyadong maganda si Jane ngayon, kaya biglang nabablaan ko ang utak ko. Pero seryoso, nung unang nakita ko sa Jane, ay sobra akong nairita sa kanya. Kasi binatukan ba naman ako at iniwan sa daan na walang malay. Kaya sabi ko sa sarili ko na hahanapin ko siya, pero short thing short. Kilala pala siya ng nanay ko at pinipilit pa nga kami na mag-date. At simula sa araw na yon, ay nakilala ko ang tunay na Jane. Nung una ay masyado pa akong in denial sa nararamdaman ko sa kanya. Kasi nga pakiramdam ko, mas brusko pa to sa akin. Pero nang makita ko na siyang nakasalampak sa lupa at duguan, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Gusto kong sumigaw at manakit. Kaya napagtanto ko na, mahal ko na ang babaeng to. Kaya naman nang magkamalay na siya, ay wala na akong sinayang na pagkakataon upang iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At simula sa araw na to, ay pinapangako ko na poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Mamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Pahahalagahan kita na para bandangal ko. Ako na ata ang pinakaswerteng lalaki sa mundo dahil ikaw ang magiging asawa ko. Salamat at mahal na mahal kita. Madamdaming wika ni Danilo. Pagkatapos itong sabihin ni Danilo, ay nagpatuloy na sa seremonya ang pari hanggang sa mag-anunsyo na ito ng "You may now kiss the bride." Masayang wika nito, kaya naman ay agad na hinagka ni Danilo si Jane. Nagpalakpakan ang mga tao hanggang sa tuluyan ng inanunsyo ng pari na opisyal na silang mag-asawa. Sa basbas ng poong may kapal, kayo ay opisyal ng mag-asawa. Masayang wika ng pari. Masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanila nang makalabas na sila sa simbahan. Napuno ng tawanan at iyakan ang araw na yon, at yun ang isa sa pinakamemorableng sandali sa mga buhay nila. Makalipas ang 3 taon. Andre, Danilo, Jaja, halika na rito at kakain na tayo. Sigaw ni Jane sa kanyang mag-ama at kapatid na ngayon ay masyadong nagsasaya habang nakatampisaw sa dagat. Agad namang pumanhik ang 3 palapit sa kanilang lamesa. Naku talaga ang mga batang to at sabik na sabik sa tubig. Wika naman ng mama ni Danilo na abala din sa pag-aayos ng mga pagkakainan. Naku, sinabi mo panay, at siguradong sabik din na makalaro si Danilo. Ngayon na lang din kasi nag-leave sa trabaho. Wika naman ni Jane habang pinagmamasdan na papalapit na ang mga ito. Nang tuluyan na nga makarating sa tapat nila, ang mga ito ay agad na silang nagsimula sa pagkain. Nang matapos, ay muling nagtungo ang mga ito sa dagat. Napagdesisyon na naman ni Jane na maglakad-lakad sa gilid ng dagat habang masayang pinagmamasdan ang mga bata. Napangiti siya matapos mapagtanto na ang ganitong buhay nga ang nais niya. Kontento at masaya siya sa ibinibigay na buhay sa kanya ng Panginoon.
At habang pinagmamasdan nga, sina Danilo, Andre at Jaja at ang kanyang itinuturing ng ina na masayang naglalaro sa dagat ay pinapangako niya na gagawin niya ang lahat, maprotektahan lamang ang pamilyang ito. Napahinga siya ng malalim bago natatawang lumapit sa mga ito at nakisali na sa kanilang pagtatampisaw.